Bawat alon ng karagatan, dala ang mga pangarap. Bawat yapak, palabas ng bansa, may bitbit na pag-asa. Ngunit paano kung ang biyahe ng isang anak ng lahi ay humantong hindi sa tagumpay, kundi sa malamig na silid ng pag-iisa, kung saan ang katahimikan ay sigaw ng hustisyang pinagkait. June 2025. Sa isang banyagang lupa, sa isang hindi kilalang hotel sa South Korea, natagpuan ang katawan ni Charlie Togonon, isang Filipino seafarer, nakabitin sa CR, tahimik, wala ng buhay. Ngunit ang kanyang katahimikan ay tila sumisigaw ng tanong, ano ang tunay na nangyari? May kinalaman kaya ang nakaalitan nitong katrabaho? Si Charlie Togonon ay isang simpleng Pilipinong manggagawa sa barko. Isang messman. Ang kanyang tungkulin ay maglingkod sa mga tripulante, magluto, maglinis, at tiyaking maayos ang kanilang pang-araw-araw na pamumuhay sa dagat. Gaya ng libo-libong OFW, layunin niyang makatulong sa pamilya. Hindi siya tumigil mangarap kahit pa ang kanyang mundo ay puro alon at distansya. Sa araw nang siya ay makita, si Charlie ay galing umano sa disembarkation matapos ang isang kontrata. Pinatuloy siya sa isang hotel habang hinihintay ang kanyang flight pabalik ng Pilipinas. Subalit imbis na pagbabalik sa piling ng pamilya, isang katawan na wala ng buhay na lamang ang umuwi. Natagpuan siyang nakabitin sa loob ng banyo. Isang misteryong tanawin. Ang kanyang katawan ay nakasabit gamit ang tali. Ayon sa paunang ulat ng mga otoridad sa South Korea, ito ay isang insidente ng pagkitil sa sarili. Ngunit mabilis na pumalag ang mga kaibigan, pamilya at ilang kasamahan ni Charlie. Hindi siya ganoon, hindi siya basta susuko. Ayon sa kanila, karugtong nito ay ang mga tanong na naghahanap ng kasagutan. Bakit walang CCTV footage na ipinakita sa publiko? Ano ang eksaktong huling komunikasyon niya bago ang insidente? May nakakita ba sa kanya ilang minuto bago siya natagpuang walang buhay? Nasuri ba ng isang independent forensic expert ang katawan? May iniwang mensahe ba? May kakaibang galaw ba sa mga kasamahan niya? Paano nakapasok ang tali o kawad sa loob ng CR? Nasaksihan ba ito ng iba? Sino ang mga eyewitness? Sinuri ba ng otoridad ng maayos ang crime scene? In-interview ba ang staff o kasama? May iba pa bang ebidensya, mga CCTV footage, tala sa pagitan ng oras ng pagkamatay? Nasaan ang sinasabing lubid na ginamit ng biktima? Bakit hindi nila ito maipakita? Ayon sa paunang investigasyon ng mga otoridad sa South Korea, lumabas na kinitil umano ni Charlie ang sarili nitong buhay. Pero maraming aspeto ang hindi tugma sa kanyang personalidad at sitwasyon. Wala siyang history ng depresyon ayon sa mga kaibigan at pamilya. Malapit na siyang umuwi. May balak siyang magtayo ng maliit na negosyo. Huling mensahe niya sa kapatid ay, malapit na, konti na lang, kita-kits. May balak din siyang magpakasal at balak niya dapat isorpresa ang balitang ito sa kanyang ina. Ito ang nagtulak sa marami na magduda. Posible kayang hindi ito pagkitil sa sariling buhay, kundi sinadyang gawin ito sa kanya.
Ayon pa sa mga kasamahang seafarer, naging malapit si Charlie sa isang kapwa Pilipino ring tripulante, isang cook sa barko na hindi pinangalanan sa mga opisyal na ulat. Sa unay magkaibigan sila, pero may mga ulat na nagkaroon ng alitan sa pagitan nila ilang linggo bago matapos ang kontrata. Nakitaan di umano ng tensyon sa pagitan ni Charlie at ng cook habang nasa mess hall. May usap-usapan na nagkapikunan sa issue ng overtime at food supplies. Ayon pa sa isang crew member na tumangging magpakilala, may mga pagkakataon na tinakot umano ng cook si Charlie at sinabing huwag siyang isumbong ni Charlie at baka hindi siya makauwi. At pagkalipas nga ng ilang araw, si Charlie ay natagpuang wala ng buhay. May ilang haka-haka din na posibleng may sangkot na sabwatan sa pagitan ng ilang tauhan sa hotel o travel agency na nag-asikaso sa seafarers habang naghihintay ng repatriation. Ayon sa mga naglabasang kwento sa social media, dalawa raw ang kasama ni Charlie sa silid, pero nangyari ang insidente habang siya lang mag-isa. Pero bakit hindi narinig ang anumang ingay? Wala ring CCTV footage na inilabas mula sa hallway. May mga text message raw na na-delete mula sa cellphone ni Charlie, batay sa unang tingin ng kapatid niya nang ibalik ang mga gamit nito sa kanila. Isa pa sa pinakaabangang detalye kaugnay ng insidente ay ang tali na ginamit ay hindi hotel property, wala sa loob ng CR o kwarto. Tanong ng pamilya, saan ito nakuha ni Charlie? May nagsasabing posibleng ito ay mula sa gallery ng barko na ang tanging may access ay mga kusinero at messman. Kung ito ay sinabit matapos siyang inutralize o paslangin, posible ba na ginamit ang pagkakabitin para itago ang krimen? Kaugnay nito, may mga kasamahan si Charlie na tila umiwas sa media at investigasyon. Ayon sa ilang kapamilya, nag-message raw ang isa sa mga dating kabarko. Ayon sa nasabing message, hindi ito basta-basta. Ingat kayo, hindi lang si Charlie ang target. May takot, may pananakot, may tumatahimik dahil baka sila ang sunod. Kung hindi kinitil talaga ni Charlie ang sariling buhay, bakit maraming hindi tugmang detalye? Bakit tila may sinusubukang pagtakpan? At kung totoo ang mga bulong ng sabwatan, anong uri ng lihim ang gustong ilibing sa katahimikan ni Charlie Tugonon? Ang mga mahalagang detalye ay hindi may kukubli. Una, ang deleted messages na nagmumungkahi ng cover-up o takot. Ang tensyon kay Cook, bunga ng personal grievances na maaring lumabis. Ikatlo, ang broken CCTV, binubura ang ebidensya ng huling kilos ni Charlie. Panghuli, ang crew culture, nagpapakita na posibleng hindi ito simpleng pagpaslang sa sarili. Ang balita ay lumaganap sa mga Filipino communities sa Korea at sa Pilipinas. Nagkaroon ng pagtitipon, online petitions at mga panawagan para sa masusing investigasyon. Ang pamilya ni Charlie sa gitna ng dalamhati ay humihiling. Kung totoo man na siya'y nawala sa sariling kagustuhan niya, sana ay may pruweba. Ngunit kung hindi, ipaglaban natin ang katotohanan ayon sa kanyang pamilya. Hindi ito isang kwentong simpleng tinapos ng isang buhol ng tali. Ito ay kwento ng pangarap na pinutol at ang obligasyong hanapin ang totoo. Ang mga institusyon ay hinihimok na isagawa ang independent investigation, makipagtulungan ang POEA, DFA at DOLE. Bigyang linaw ang mga anomalya sa kaso.
Hindi lahat ng tahimik ay tinanggap na ang kapalaran. Minsan, ang katahimikan ay sigaw na hindi naririnig. Isang paalala na may nawalan, may nagtitiis, at may naghahanap ng katarungan. Si Charlie Tugonon ay hindi dapat malimot. Sa kanyang huling paglalayag, naway mabigyang liwanag ang alon ng katotohanan. Hindi sapat ang mga palusot. Hindi sapat ang katahimikan. Ang sigaw ng hustisya ay hindi kayang lunurin ng alinmang alon. Sa pagdaan ng mga araw, habang patuloy ang pangungulila at pag-aalala, dalangin ng bawat Pilipino na si Charlie Tugonon ay makamit ang angkop na pag-aalala, katotohanan, hustisya, at pagkilala sa kanyang mahalagang kontribusyon bilang isang seafarer. Ngunit higit sa lahat, ang bawat Pilipino sa ibang bansa, sa oras ng krisis, ay dapat hindi nag-iisa at may proteksyon at pantay na karapatang matulungan at alayan sila ng kanilang bayan at ng pandaigdigang komunidad. Ang pagkakabitin ni Charlie sa CR ay hindi lamang isang trahedya. Ito'y simbolo ng kawalan, paglisan ng pag-asa at ang pangakong dapat matupad, ang hustisya. Bagamat malabo at puno ng katanungan ang kanyang pagpanaw, ang komunidad ay naninindigan na kailangan itong imbestigahan ng sapat. Naway makamit ni Charlie ang kapanatagan at sa kanyang pamilya ay mapawi ang kanilang mga tanong.